Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan 'no. Ito ha, 'di ba sa impeachment trial grinant na yung motion ng mga ng prosecutors o weh! Basta yung House prosecution na isubpina yung mga bank records ni Vice President Sara Duterte at saka yung kanyang ITR, income tax return, 'di ba? Pinasubpina na. At saka bahala na yung ano, yung BIR, kung anong gagawin nila. 'No, ang tanong lang dito, tawag dito, dalawa lang yung option 'no, na mabubuksan yung ITR ni Vice President Sara Duterte doon sa yung kanyang, yung kanyang dalawa lang yung option na mabuksan yon. Yung isa is mag-waive siya 'no. I-waive niya, mag-ano siya ng waiver para ina-allow niya na mabuksan at saka yung isa 'no, hihingi ng, pirma or pipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas 'no, para mabuksan nga yung kanyang, ah, yung ano na yun, tawag dito, ang tawag nila green box ba yun, yung mahiwagang box. So ito tinanong si Jose Clark Castro, hindi ko alam kung nasagot niya kasi hindi ko maintindihan talaga yung sagot niya dun sa tanong nung reporter 'no. Sa mga nakakapanood dito 'no, ikomento niyo naman kung naintindihan niyo yung sagot ni Jose Claire Castro patungkol nga kapag meron nga na pumunta 'no sa Malacanang at, magpapirma para nga mabuksan yung, um BIR records ni Vice President Sara Duterte, pipirma ba yung ano, yung pangulo? Yun yung tanong, eh. So, pakinggan natin si Yusek, ha. Po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung hiling ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero ipararating daw nila ito sa Supreme Court. Pwede bang maging moot and academic yung gagawing pagdulog sa Supreme Court noong kampo nila VP Sara? Sakalit magbigay naman ng go signal sa kabilang banda si Pangulo Marcos, nabuksan na nga yung bank tsaka tax records ng Vice President. Sa ngayon ay O, 'di ba? Kung ano, magbigay ng go signal para mabuksan yung ano nga, yung BIR records ni Vice President Sara Duterte. hypothetical in question, hindi natin masasabi kung magiging moot and academic. Hindi pa naman sila nagsasampa ng petition para i-question yung order ng impeachment court maayon na mag-issue ng subpoena para sa mga bank records, AMLAC, at sa BIR records. Pero sigurado yan 'no, pupunta yan ng Supreme Court yung ano, defense ni Vice President Sara Duterte. At sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito ay maaaring ipatawag through a court order. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso. Follow-up question lang, Yusek. As of now ba merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President or wala pa rin? Sa ngayon, wala pa. Pero mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena
Ah, Yun na nga, eh, grinant na nga yun, eh, 'di ba? Nag-grant na masubpina yung mga records ni Vice President Sara Duterte, 'no? At bahala na yung BIR kung paano nila magagawa na mabuksan yun, ano yung gagawin. Kasi nga dalawa yung option lang, eh, mag-waive si Vice President Sara Duterte at i-allow, 'no, ng presidente mismo ng Pilipinas na mabuksan yung kanyang mga records. considering na ang Pangulo, ang puwesto na bilang, presidente ay isa rin pong impeachable, officer. At, kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng, impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo? Salamat po, Yusek. Di ko makuha kung ano yung ibig niya dun sabihin. Sa totoo lang mga kababayan, promise 'no, ano yung ibig niya sabihin na sa mga susunod na administrasyon na kapag na-impeach yung pangulo, ah, eh, siyempre kung ako yung pangulo hindi ko talaga hayaan yun, ako lang naman may ano, ako lang naman may power 'no, kapag ako pangulo na-impeach tapos mabubuksan yung records ko sa BIR. Ano yun, susunugin ko yung sarili ko, papayagan ko na mabuksan? Ano yun? Ha? Yung tinatanong sa kanya, pati ako naguluhan talaga sa totoo lang, promise. Hindi ko talaga maintindihan, 'no? Ang tanong nung si sir, meron na bang ano ba yung tanong mo sir? Ano ba yung tanong mo sir? Follow-up question lang, Yusek. As of now ba merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President Oh, or 'di wala? ba? Sa ngayon ba meron na bang update kung may nagpadala na ng written, 'di ba? Tapos ang layo ng sagot niya mga kababayan na nasagot niya ba yung tanong nung si sir? Wala pa rin. Sa ngayon, wala pa. Pero Oo, wala pa. Tapos dinugtungan niya ng pero. mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng, mga order at mga subpoena, Yun naman ang ginagawa. considering na ang Pangulo, ang puwesto na bilang, presidente ay isa rin pong impeachable, officer. At, kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng, impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo? Salamat po, Yusek. So, yan na yung pahiwatig mga kababayan na hindi siguro pipirmahan 'no, if ever man magkaroon ng written 'no, yung BIR na ano bang gagawin 'no, sinusubpina, Mr. President, sinusubpina ng, impeachment court 'no, yung, records ni Vice President Sara Duterte. Pipirmahan niyo ba ito para mabuksan yung kanyang mga records or hindi 'no? Diskarte na 'yan ng BIR kung paano nila gagawin. So, parang sinasabi dito ni Yuse Claire Castro na kumbaga ilagay ni tawag dito ni President Bongbong Marcos yung sarili niya na siya din yung ma-impeach 'no, 'di ba? Tapos, um, magsasabina 'no, yung
court yung impeachment court na mabuksan nga yung mga records niya. So, yung nasasakdal daw hindi papayag 'no, na mabuksan yung kanyang mga records, 'di ba? Parang yun yung pagkakaintindi ko, ha. So, 'wag na tayong umasa na pipirma si Bongbong Marcos diyan 'no, para mabuksan yung BIR records ni Vice President Sara Duterte. So, iiyak naman 'tong mga taga House of Representatives. Yun yung pahiwatig dito, eh. Pero nakaraan, sinabi niya pag-aaralan. Pero ngayon, parang sinabi niya na kung ang pangulo mai-impeach 'no, 'di ba? Siya yung nasasakdal, 'pag humingi 'no, para mabuksan yung kanyang records, 'di ba? Pipirmahan niya ba para mabuksan, 'di ba? Parang gano'n. So, hindi pipirmahan ni Bongbong Marcos 'yan. So, ayan, ano ba yung ano, kayo ba, sa palagay niyo, pipirma ba si President Bongbong Marcos na mabuksan yung BIR records ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Sa palagay niyo? So, ayan, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Ingat po palagi. Ba-bye.